Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Kibuloy at mga kasamahan umapilang not guilty sa harap ng korte. Pagawaan ng peking passport bistado ng pulisya. Child sex trafficker na naaresto sa Dubai nakabalik na sa Pilipinas. Ako po si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umapilang not guilty sina Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at kanyang apat at iba pang mga kasamahan sa kasong qualified human trafficking sa harap ng Pasig City Court. Kinumpirma ito ni Attorney Israelito Torion, abogado ng kampo ni Kibuloy sa isang ambush interview sa labas ng korte. Iginiit ni Torion na walang kasalanan at inosente ang kanyang kliyente. Nitong umaga dumating si Kibuloy sa Pasig City Court galing Campo Crame habang escorted ng mga officers ng Philippine National Police at suot-suot nito ang protective helmet at bulletproof vest at natatakpan din ang kanyang mukha ng face mask at sunglasses. Ayon kay Torion, gaganapin ang susunod na hearing sa Oktubre. Ulit sa akto ang 6 na sospek sa paggawa ng peking passport at iba pang mga dokumento sa isang raid sa Sampaloc, Manila. Sa operasyon ng National Capital Region Police Office, nakumpiska mula sa isang shop ang mga peking Philippine at Chinese passport, 5 units ng computer system at monitors at mga kagamitang gamit sa paggawa ng mga peking ID at iba pang mga dokumento. Nadiskubre rin na gumagawa ang grupo ng fake IDs at passport para sa mga Chinese at Pilipinong nagtatrabaho sa mga pogo. Iniharap ng mga otoridad sa media si Teddy J. Mejia, ang di umano'y big-time Filipino sex child trafficker na naaresto sa Dubai, United Arab Emirates. Sa isang press conference sa Ninoy Aquino International Airport, tinawag ni Interior Secretary Benhur Abalos si Mejia na demon dahil sa kanyang mga krimen na child sexual abuse at pagbebenta ng mga exploitation materials. Parehong nasa red notice list ng International Police at National Bureau of Investigation si Mejia. Nahaharap siya sa mga kasong stationary rape, qualified trafficking of person at paglabag sa Anti-Online Sexual Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Para sa Kidlat News Updates, ako si JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.